Bago tayo magpatuloy, shoutout muna sa ating mga masugid na taga-subaybay, Aladin Cartila, Marilyn Riva, Roberto Loni, at Eden Mark Kababat from South Korea. Maraming salamat po sa inyo. Kabanata 1871. Isang paliwanag. Bibigyan kita ng paliwanag ngayon. Kalmadong lumakad si Harvey York, pagkatapos ay ibinaba ang kanyang palad laban sa mukha ni Ronald John. Sampal. Ang isang mas mataas na up ay nang ahas na bantaan ang parehong CEO at ang executive CEO. Sampal. Saan mo nakuha ang lahat ng lakas ng loob na ito? Sampal. Nauna nang sinabi ni CEO Walker na siya na ang bagong CEO. Hinahabol kita ngayon sa kanyang lugar. Sampal. Bilang nakaraang executive CEO, hindi lamang hindi mo ginagawa ang iyong trabaho ng maayos at mag-ambag sa kumpanya pagkatapos makakuha ng ganoong mataas na sweldo. Binabantaan mo pa ang kumpanya sa iyong kontrata. Sampal. Binigyan ka ng kumpanya ng iyong sweldo para sa iyo upang makabuo ng mga ideya, hindi para sa iyo na maghimagsik. Matapos ang ilang mga sampal sa buong mukha niya, si Ronald ay malubhang nabugbog, ngunit siya ay sumisigaw pa rin sa galit noon. Bastard ka! Gaano ka katapang sinaktan ako? Malinaw na nang dahil sa iyo at kay Kate ay pinatay na ng Star Stable ang alok upang makipagtulungan sa amin. Pareho kayong responsable para dito. Kayo ang may pananagutan. Ngumiti si Harvey. Bilang isang mas mataas na up sa kumpanya, mayroon kang tungkulin na malutas din ang mga problema ng kumpanya. Ikaw ang namamahala sa negosyo, at sinabi mo sa akin na ang deal ay natapos na nang matanggal ka sa iyong posisyon. Ang kapangyarihan na makipagtulungan sa mga abogado ay nawala na tulad nito. Kung iyon ang kaso, mayroon din akong mga dahilan upang mag-alinlangan kung mayroon ka ng kontrata o wala. Hindi ka pa sumusulong sa iyong trabaho, at nais mong ilipat ang lahat ng sisihin sa kay CEO Walker pagkatapos na siya ay itinalaga dahil hindi mo na maitago ang katotohanan. Ipinagmamayabang mo ang pakikitungo sa isang maliit na bagay na tulad nito sa isang solong tawag sa telepono, subalit nang ahas ka na bantaan si CEO Walker kasama nito. Patay ba ang iyong utak? O ayaw mo nang magtrabaho dito? Kung hindi mo nais na magtrabaho dito, pagkatapos ay umalis na dito. Sinipa ni Harvey si Ronald sa lupa, pagkatapos ay mahinahon na nagbigay ng utos sa isang kawani. Gumawa ng mga sulat sa pagbibitiw. Bibigyan ko ang sinumang patuloy na magtatahol papirmahin sa sulat at umalis. Sinulya pa ni Harvey ang silid na puno ng mas mataas na up, pagkatapos ay ngumiti. Medyo nagmamadali ako. Dapat natakot ko kayong lahat. Mangyaring huwag intindihin ang aking mga salita kay Ronald. Ang mas mataas na up ay bahagyang nabunutan ng tinak. May nakikita na magsalita, ngunit nagpatuloy si Harvey sa kanyang pagsasalita. Sinasabi ko na kung nais niyong lahat na panatilihin ang inyong trabaho, dapat niyong itahimak ang inyong bibig. Kung hindi niyo nais na magtrabaho dito, balutin ang inyong mga bagay at umalis. Patungkol ito para sa bawat isa sa inyo. Ang mga mas mataas na up ay lubos na nagulat matapos marinig ang mga salitang iyon. Inisip ng lahat na ginagamit lamang ni Harvey ang kanyang awtoridad bilang bagong boss upang sumalungat kay Ronald at gumawa ng isang halimbawa sa kanya. Hindi nila inaasahan na target ni Harvey ang bawat mas mataas na up sa silid. Iiwan kung hindi namin nais na magtrabaho dito. Ano ang pangangibabaw na ito? Ang isang kawani ay nagdala ng mga sulat sa pagbibitiw at inilagay ito sa mesa sa lalong madaling panahon. Ang bawat tao'y hindi sinasadya na tumingin kay Ronald, na ang mukha ay labis na nabugbog ngayon. Ito rin ang nagbigay sa pagkayusisa ni Kate. Nais ng lahat na makita kung aalis si Ronald sa kumpanya. Malinaw na alam ng lahat na hindi niya gagawin. Maliban sa $1,000,000 na taunang sweldo, may isa pang kadahilanan na hindi siya makaalis. Kinakatawan niya ang mga interes ni Angelina. Inilagay siya nina Justin at Angelina dito upang i-set up si Kate at pilitin siya sa kumpanya na magbitiw. Hindi siya dapat umalis bago pa man sipain ang lahat.
Ligtas na sabihin na si Harvey ay labis na mapagpas siya, natigilan si Ronald dito. Hindi magiging madali para kay Ronald na mag-set up kay Kate kahit na sa mga sitwasyong tulad nito. Sa pagtingin kay Ronald John, na natakot at nagalit ng sabay, itinapon ni Harvey York ang isang dokumento sa mesa at mahinahon na sinabi. Kaya, paano kung ito ay starchable? Ito ay isang nakatatag lamang na negosyo mula sa Country J. Ang lakas ba ng abogado ay talagang mahirap makuha mula sa kanila? Kailangan mo ba talaga ang CEO o Executive CEO upang harapin ang mga bagay na ito? Ang sinumang isa sa inyo ng mas mataas na up ay dapat na maesil ang deal. Kung hindi, karapat-dapat ka bang makakuha ng daan-daang libong dolyar na halaga ng sweldo at dibidendo? Nagbabayad ba ang kumpanya upang malugi? Itinuro ni Harvey ang mga sulat sa pagbibitiw at malamig na bumulalas. Kung ang sinuman sa tingin nyo na kayo ay masyadong mapagmataas at hindi makatwiran. O sa palagay nyo ay limitado ang iyong mga kakayahan at hindi makumplito ang gawain. Pagkatapos ito ay simple, lumayas dito. Ang mga taong aalis ngayon ay mawawala na ang sweldo at dibidendo sa taong ito. Naging patay na tahimik ang silid matapos marinig ang mga sinabi ni Harvey. Kahit si Ronald, na dati ay sobrang nag-iingay sa simula, ay tumahimik. Hindi siya maglakas loob na magsabi ng ibang salita. Alam ng lahat na kung patuloy silang magpapakita at lumaban kay Harvey, sila ay masipa sa labas ng kumpanya. Malamig na sumulyap si Kate sa tanawin. Sa kanyang mga mata, kailangan niyang tumayo sa tabi ni Harvey. Kung mayroon silang anumang mga hindi pagkakasundo, ang mga salita ni Harvey ay ituturing bilang isang biro. Bukod sa ganap na pinagkakatiwalaan ni Kate si Harvey matapos na makasama siya sa mga nakaraang araw. Naniniwala siya na may dahilan siya upang kumilos ng ganito at hindi dahil sa kanya na walang prinsipyo. Ang ekspresyon ni Ronald ay nagbago ng malaki. Ang ibang mga tao ay nakaupo lamang, ngunit naramdaman niya na nasa hot seat siya. Kung hindi niya mapipilit si Kate na isuko ang kanyang posisyon, hindi na siya makakabalik kina Justine at Angelina. Iyon ang dahilan kung bakit kahit na medyo natatakot si Ronald, nagsalita pa rin siya pagkatapos mag-atubiling sandali. Harvey York, ano ba talaga ang ibig mong sabihin? Tinalikuran mo kami. Dapat mong malaman na ang lahat ng mas mataas na up ay talagang gumagana sa bawat solong araw. Kahit na wala kaming anumang mga nagawa, hindi bababa sa nagtatrabaho kami sa aming mga puso para sa kumpanya na maging tulad nito. Hinampas ni Harvey ang mesa. Hindi ka ba nahihiya na magsabi ng ganito? Huwag isipin na hindi ko alam. Nung ikaw pa ang executive CEO, magkakaroon ka ng kamay sa bawat mas mataas na gawain. Ang mahalagang bagay ay hindi ka tumutulong, kung minsan ay nagdudulot din ng problema. Ito ay simple, talaga. Sa tuwing nagpapanggap kang magpahiram ng kamay, magkakaroon ka ng parte sa sweldo. Halos bawat titig ng mas mataas na up, lahat ay lumipat kay Ronald matapos marinig ang mga salitang iyon matapos na maalala nila ang nakaraan. Sinubukan ni Ronald na makakuha ng isang kamay sa aking trabaho bago ito. Noong nakaraan, naisip ng lahat na siya ay isang abala lamang, ngunit naintindihan ng lahat ang nangyari pagkatapos. Inilalantad ni Harvey si Ronald. Siya ay literal na kasangkot sa negosyo ng lahat. Ligtas na sabihin na ang mga salita ni Harvey ay agad na nagpapaalala sa bawat mas mataas na up laban kay Ronald. Huwag kayong makinig sa kanya. Biglang nakaramdam si Ronald ng pagkatuyo habang patuloy siyang nagsasalita sa kanyang mga salita. Ipinagpatuloy ni Harvey ang kanyang pagsasalita sa isang malamig na tono. Dahil nasangkot ka sa negosyo ng lahat dito, ang sweldo mo at ang mga dibidendo noong nakaraang taon ay 3 beses na higit pa kaysa sa mga tao dito, marahil kahit 5 beses na higit pa kaysa sa ilan sa inyo. Sa palagay mo ba talaga na may kakayahan kang kumita ng maraming pera? Ang ginagawa mo lang ay nakikisali sa negosyo ng ibang tao, ninakawan sila ng kanilang pinaghirapang pera.
Iniisip mo talaga na may kakayahan ka kapag gumagamit ka ng mga patalikod na taktika na tulad nito. Sa palagay mo malaki ang iyong kontribusyon sa kumpanya. Tumigil sa pangangarap. Matapos marinig ang mga sinabi ni Harvey York, agad na na-target ng lahat ang kanilang galit kay Ronald John. Inisip ng mga mas mataas na up ang kanilang mga nakaraang karanasan kapag si Ronald ay makikilahok sa kanilang negosyo ng walang kadahilanan, ngunit ang kanyang sweldo at dibidendo ay ilang beses na mataas kaysa sa lahat. Sa sandaling ito, ang lahat ng mga mas mataas na up ay nagpapakita ng malamig na mga ekspresyon sa kanilang mga mukha. Ano ang karapatan ni Ronald na makakuha ng tulad ng isang mataas na sweldo ng walang anumang uri ng kakayahan o talento? Sinisipsip niya ang aming dugo sa buong oras na ito, at ngayon nais niya kaming tulungan siyang ibalik sa kanyang posisyon. Sa palagay ba niya ay mga ageista kami? Sa isang sulyap lamang ng isang mata, ang mga mas mataas na up ay napuno ng isang karaniwang puot. Sumabog si Ronald sa galit, wala siyang ideya kung paano nakuha ni Harvey ang mga dokumento, ngunit ito ay isang nakamamatay na suntok para sa kanya matapos na mailantad ang mga tala. Ginoong John, ikaw ang namamahala sa kapangyarihan ng abogado ng Star Table sa buong oras na ito. Ngayon na bumagsak ang pakikitungo dito, nang ahas ka ring isisi sa kay CEO Walker. Tama iyan. Ikaw ang walang kakayahan, ngunit sinusubukan mong gawin si CEO Walker na maging scapegoat. Nakikilahok ka lamang sa kumpanya kapag may magandang mangyayari at nagpapanggap na wala kang kinalaman sa kumpanya kapag may maliit na problema. Ginoong John, ang iyong mga aksyon ay masyadong walang kahihiyan. Ginoong John, dapat kang humingi ng tawad sa kay CEO Walker at CEO York. Pareho silang mabubuting tao, baka hayaan ka lang nila na makalabas sa kawit para sa iyong tinatawag na kasipagan. Eksakto, ang pagwawasto ng isang pagkakamali ay ang pinakadakilang kabutihan. Ang lahat ng mga mas mataas na up ay nagsasalita sa isang kakaibang tono. Ang kanilang tindig ay ganap na maliwanag na ngayon. Nais nilang year-okon si Ronald. Walang paraan para sa kanya na magpatuloy sa pagsuso ng dugo ng lahat ngayon. Ang mukha ni Ronald ay napuno ng puot at takot habang siya ay nag-iiho ng kanyang mga ngipin. Matapos sumulyap sa kay Harvey ng matagal, tahimik na bumulala si Ronald, CEO Walker, CEO York, pasensya na. Ako ay walang kakayahan. Dapat ako maging responsibilidad para sa lahat ng ito. Nagalit si Ronald matapos sabihin ang mga salitang iyon. Gusto niya talagang mabulabog si Harvey sa kamatayan ng napakasama. Lahat ng nangyari sa araw na iyon ay dapat na maging isang bitag para kay Kate Walker. Ngunit hindi niya inakala na maaari lamang niyang kagatin ang kanyang mga ngipin at talagang kunin ang bala sa kanyang sarili. Ito ay ligtas na sabihin na ang dramatikong pagbabalik ay ganap na nakasisilaw sa lahat na naruroon. Walang nag-iisip na bibigyan ni Ronald si Kate ng isang pagpapakita ng lakas. Ngunit pagkatapos ay nagdusa siya ng isang mas malaking pagkatalo dahil dito. Ang pananaw ng lahat kay Kate ay nagbago ng malaki. Siya ay isang napakahusay na babae. Hindi na kailangan ni Kate na minindigan para sa kanyang sarili. Ang kailangan lang niyang gawin upang dalhin ang executive CEO upang harapin ang mga hindi kinakailangang problema. Ang tanawin ay gumawa ng pagtaas ng katayuan ni Kate. Malamig na bulalas ni Harvey, dahil alam mo na hindi ka makakaya, hayaan ang problema ayon sa mga patakaran ng kumpanya. Mula ngayon, ang iyong buwan ng dividends ay nasuspinde. Ang iyong buwan ng sweldo ay mapuputol din sa kalahati. Ang pera na nawala sa iyo ay sa halip gagamitin upang gantimpalaan ang mga karampatang tao. Kung ang sinumang isa sa inyo ng mas mataas na up ay maaaring makakuha ng kapangyarihan ng abogado mula sa Star Table, $150,000 ang magiging iyo para sa pagkuha. Siyempre, maaari mong isil ang pakikitungo sa Star Table din kung sa palagay mo ay may sapat kang kakayahan, Mr. John. Ibabalik ko sa iyo ang pera nang walang $1 na nawawala. Lahat ay nagpalakpakan matapos marinig ang mga sinabi ni Harvey,
ginawa niya na mat-arget ng mga mas mataas na up si Ronald na nagsasabi sa kanila ang tungkol sa kay Ronald na sumipsap sa kanila. Pagkatapos, ginamit niya ang pagputol ng sweldo at dividends ni Ronald bilang gantimpala. Ito ay talagang isang hindi inaasahang taktika. Si Ronald ay naging daga na nais ng lahat na lumakad palabas sa kumpanya sa isang sulyap lamang. Maraming salamat sa lahat ng sumusubaybay. Please subscribe and follow my YouTube and Facebook channel, Filipino Novel. Maraming salamat po. Tumingin si Kate Walker sa kay Harvey York na puno ng paghanga. Napakahusay ni Harvey. Ang isang ordinaryong tao ay hindi rin mag-iisip na gumamit ng isang taktika tulad nito. Kahit na ang taktika ay malawak na kilala upang gumana, hindi ito ganap na masugpo si Ronald John ng walang ganap na kumpiyansa at kapangyarihan, hindi inaasahan o wala. Ligtas na sabihin na ang lakas ni Harvey ay higit na lumampas sa imahinasyon ng sinuman. Sino pa ang mag-abala na ibagsak si Kate sa sandaling iyon? Ang pera ang pangunahing prioridad pagkatapos ng lahat. Itigil ang pagbubuga ng walang kabuluhan, Harvey York. Itigil ang pag-abala sa iba sa iyong pagtatahol. Parehong natakot at nagalit si Ronald nang siya ay sumampal sa mesa at sumigaw kay Harvey. Hindi ako makikipagpusta sa ibang tao kaysa sa iyo. Bibigyan kita ng 3 buong araw. Kung makakakuha ka ng power of attorney mula sa kinatawan ng Star Table ng Mordo, magbibitiw ako ngayon ng hindi kumukuha ng $1. Ngunit kung ako ang makakakuha ng deal, kailangan mong magbitiw at hayaan akong ibalik sa posisyon ng Executive CEO. Harvey, manggahas ka bang tumaya sa akin? O ikaw ay nagpapakitang gilas na alam lamang kung paano gamitin ang kanyang bibig ng walang anumang mga kakayahan? Lahat ba kayo ay puro barikada at walang kagat? Lumabas si Ronald sa sandaling ito. Ito ay alinman sa kanya o kay Harvey, yamang si Ronald ay pinigilan ng buo ni Harvey. Magtatapos ito ng masama para sa kanya kung wala rin siyang ginawa tungkol dito. At kung nakipaglaban siya, kahit papaano ay makakagawa siya ng isang pagbalik. Naglakad si Harvey at tinapik ang balikat ni Ronald. 3 araw. Nakakainip yan. Sa paraang nakikita ko, dapat tayong maglaro para sa mas mataas na pusta. 1 araw. Kung masil ko ang pakikitungo, hindi lamang kailangan mong umalis, kailangan mo ring gumapang sa labas ng gusali ng kumpanya. Kung matalo ako, gagawin ko rin ito. Manggahas ka ba? Nanginginig ang katawan ni Ronald dahil sa takot, ngunit wala na siyang ibang magawa. Sinampal niya ang mesa at malakas na bumulalas, fine. Inayos na ito ngayon. Hindi ka ba kampante, Harvey? Gusto kong makita kung paano mo ma-seal ang deal. Kung pinamamahalaan mong gawin ito, kusang loob akong aalis. Ang bawat tao rito ay isang saksi. Ang bawat tao ay tumingin sa bawat isa, pagkatapos ay tumanggo ng magkakaisa. Ang dalawa ay nasa sobrang init ang labanan ngayon. Malinaw, ang mga mas mataas na up ay hindi nais na pumili ng isang panig lamang. Makalipas ang ilang minuto, sa tanggapan ng CEO. Ang lugar ay tinatanaw ang dagat sa Mordo, na nagbibigay sa mga tao ng isang mainit na pakiramdam ng tagsibol. Nakaupo si Harvey sa isang sopa malapit sa bintana na may mahinahon na pagtingin sa kanyang mukha. Ibinuhos ni Kate ang 2 tasa ng tsaa. Ang isa sa mga tasa ay nasa harap ni Harvey, at pagkatapos ay nagbigay ng mainit na ngiti. Salamat sa ngayon, Harvey. Kung hindi ito para sa iyo, pipilitin ako ni Ronald sa kanyang palabas. Humigop si Harvey ng tsaa, pagkatapos ay sumagot, mabuti ito. Magbibitiw pa siya ngayon. Pagkatapos ay tinanong ni Kate habang ang kanyang interes ay tumagas, Harvey, ikaw ba talaga ay tiwala dito? Narinig ko na ang kinatawan ng Star Table sa Mordo ay si Mei Lee, ang kinatawan mula sa pinagkakatiwalaang subordinate ng silangan. Kahit na si Angelina ay bahagyang pinamamahalaang upang kunin ang isang relasyon sa taong ito gamit ang kanyang koneksyon sa pamilyang John. Narinig ko na nagbabayad din siya ng napakataas na presyo upang makuha ang power of attorney. Pagkatapos ng lahat,
Ang kabuuan ng Mordo ay nakakaalam na ang isang pakikitungo sa Star Stable upang magkaroon ng kanilang power of attorney ay karaniwang isang pakikitungo ng walang pagbagsak. Iyon ang dahilan kung bakit mataas ang katayuan ng kinatawan ng Mordo ngayon. Hindi ka ba medyo nagmamadali upang kunin ang isang pakikitungo sa kanya ngayon? Kabanata 1875. Kalmadong ibinaba ni Harvey York ang kanyang tsaa at sumagot, "Huwag mag-alala. Hindi mahalaga kung gaano kahirap ang kinatawan ng Mordo na ito. Ang power of attorney ay mapunta sa iyo kung sasabihin ko ito. Masil ko ang pakikitungo sa isang araw. At pagkatapos nito, ang Walker Corporation ay magiging iyo upang makontrol." 12:00 ng tanghali, sa Mordo Marina. Gustong-gusto ng mga batang masters at sikat na kilalang tao na magtipon sa lugar na ito. Matapos ang paglayag ng kanilang mga yate sa bukas na dagat, hindi na nila ito tatalian ng mga batas ng country age. Ang mga batang masters at sikat na kilalang tao ay maaaring gawin ang anumang nalulugod nila habang napapalibutan ng mga bukas na dagat. Sa isang maliit na yate sa ilalim ng pangalan ng Walker Corporation, si Ronald John, na nakasuot ng damit sa beach ng Hawaii, ay nagpakita ng isang malabong ngiti sa sandaling ito. CEO Walker, CEO York. Dahil tayo ay may taya dito, bibigyan ko kayong dalawa ng isang pagkakataon na walang respeto sa bayad ng kumpanya. Inanyayahan ko na ang kinatawan ng Star Stable ng Mordo na si Luke Perry, na pumunta rito. Kasalukuyan siyang nagbabakasyon sa isang cruise ship sa ilalim ng pangalan ng Star Stable. Nagtrabaho ako ng husto para sa inyong dalawa upang magkaroon ng pagkakataon na makita siya. Kung maaari mong kumbansihin siya na pirmahan ang mga papel at ibigay ang power of attorney sa loob ng Mordo, ibabalot ko ang aking mga bagay at aalis nang hindi sinasabi ang isa pang salita. Gagapang pa ako palabas ng gusali ng kumpanya mula sa tanggapan ng CEO. Ngunit kung wala sa inyo ang makakapagtatak ng deal, tiyak na gagawin kong viral ang pangyayaring ito sa Dern. Matapos maghirap ng malaking pagkalugi sa umaga, natural na nagpunta si Ronald upang humingi ng tulong sa dalawa. Matapos makuha ang mga tagubilin ng kanyang taga-suporta, bumalik siya kaagad sa kay Harvey at Kate habang nagpapanggap na magtrabaho para sa Walker Corporation, na sinasabi na tutulungan niya si Harvey na ayusin ang isang appointment sa kay Luke, ang kinatawan ng Star Stable's Mordo. Alam na alam ni Harvey na may ibang tao na nasa likod ng lahat ng ito. Alinman ito ay pain upang ma-set up sina Harvey at Kate, o may iba pang mga motibo para sa pag-aayos ng pulong. Ngunit hindi niya ito pinansin. Dahil makikipag-ugnay si Ronald kay Luke sa kanyang sarili, hindi na kailangang mag-aksaya ng parehong enerhiya si Harvey. Matapos maningkit habang nakatingin kay Ronald, na nagpapakita ng isang malabong ngiti, mahinahon na sinabi ni Harvey, "Huwag kang mag-alala, Mr. John. Kung hindi ko makuha ang kontrata, magbibitiw ako. Ngunit dahil ako ay isang mabuting tao, hayaan mo akong sabihin sa iyo ang isang bagay. Kung nais mong gumawa ng isang nakakatawa sa akin, pinakamahusay na itigil mo ang pangangarap. Sa palagay ko dapat mong ilagay ang mga carpet sa loob ng gusali ng kumpanya. Natatakot ako na ang matigas na sahig ay maaaring magasgas ang iyong mahina na balat." Nagpakita si Harvey ng sobrang init ng ngiti, ngunit ang sulok ng mga mata ni Ronald ay bahagyang kumibat habang siya ay sumabog ng isang baluktot ng ngiti. "Mukhang medyo tiwala ka, CEO York. Batiin kita ng maaga para sa matagumpay na pakikitungo noon. Inaasahan ko na magagawa mo pa ring kumilos ng buong pagmamalaki at dominanti kapag nakarating ka sa cruise ship." Naturally, hindi kailangan ni Ronald na magalit kay Harvey. Sa kanyang mga mata, si Harvey ay kasing ganda na ng patay. Napakaganda ang ugnayan ni Ronald kay Luke kamakailan. Binigyan din niya si Lucas ng maraming benepisyo na dapat hawakan. Hindi maaaring ibigay ni Lucas kay Ronald ang kontrata sa paggalang. Ngunit masayang tatanggapin niya ang paninirang puri kay Harvey para sa kapakanan ni Ronald.
Ang ilan sa mga mas mataas na up na kasamang-kasama sa lahat si Ronald ay nakasuot ng mga ngiti sa kanilang mga mukha, sa kanilang paningin, ang kapalaran ni Harvey ay nasil na. Nandito lang sila upang mapanood ang palabas.